Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon, nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng comment at reaction. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Natin ngayon, ito po, no? Raffy Tulfo, Senator Raffy Tulfo, Senador ng Pilipinas. Nag-walkout po sa hearing ni Senator Bato, no? Yung tungkol po rito sa mga pulis na di umano ay nagsagawa ng illegal arrest. Bukod po sa warrant na inisyu ng Senado, ay sinampahan na rin po ng kaso si Pastor Kibuloy dito po ng DOJ, no? Sa may Davao City at saka sa Pasig. Na po, pinanood ko po yung yung hearing po ni chairman si Senator Bato. Talagang matagal na po nating hindi napapanood to si Senator Tulfo sa hearing. Parang pinaalala sa atin kung anong uri kung anong uri ito ng senador, no. Anong nangyari po, ganito po 'yan, no. Ini-insist po kasi simula pa lang po, hindi pa po, kumbaga hindi pa umiinit, no. Siyempre nagsalita kaagad si Senator Tulfo. Si Tulfo po, si Senator Tulfo, buhat po na nagsimula yung hearing, ini-insist niya. Parang karugtong 'yan eh. Galit na galit siya kasi alam niyo naman may mga pauso po si Senator Tulfo eh. May pauso po siya na yung ano tawag doon, yung lie detector test. Siya po yung nagpauso niyan lie detector test na yan. Na matagal na po ako nakasubaybay sa mga Senate hearing. Wala naman pong naghamon na ng lie detector test. Alam ko po yung lie detector test niya ay kuha niya yan o carry over niya yan sa doon sa kanyang programa na Raffy Tulfo in Action. Ito po, tapos naggaganunan, no? Meron po siyang sinasabi na nung gines ko kayo sa Raffy Tulfo in Action, parang hindi mo alam kung yung Senado ang extension ng Raffy Tulfo in Action o yung Raffy Tulfo in Action ang extension ng Senado, no? Yung kamakailan lang napanood ko diyan eh. Sinasabi niya ron sa may nag-issue ng permit sa Chocolate Hills. Ang sinasabi niya ron sa taong nag-issue ng permit, magtapat ka, kung hindi, kung magsasabi ka na ng totoo dito, hindi ka na namin ipapatawag. So, ibig sabihin, magtapat na siya sa Raffy Tulfo in Action, papatawag siya sa Senado. Parang may mali dun sa sistemang ganun, no, na ginagawa niyang extension. Ito, observation ko lang Parang ginagawa niyang extension ng isang trabaho, yung isa pang trabaho, no? Ginagawa niya extension ng Senado yung Raffy Tulfo, ginagawa niya Raffy Tulfo in Action extension ng Senado. Yung Senado naman extension ng Raffy Tulfo in Action. Kaya magkakarugtong. Dahil nung gines ko kayo, ganun yung mga niya, yung mga pagtatanong niya. Anyways, napuna ko lang, no? Parang hindi ngayon lang po ako nakarinig ng ganyang programa na extension ng Senado, no? Dapat nahihiwalay natin. O kasi ako hindi ko po alam kung saan po exempted yung mga senador. Kasi kaming mga pangkaraniwang government employee nung ako po ay hindi pa nagre-resign, kabilin-bilinan po sa amin na wala pong bawal po yung double compensation, di ba? Na ikaw ay kinakailangan lang na ikaw ay pwede ka lang magtrabaho outside ng ng yung oras. Putya, kung i-apply po yan sa anong oras ba natatapos trabaho ng mga senador? Bakit nakakapag-Raffy Tulfo in Action si Senator Raffy Tulfo? Hindi ko po alam yung rules. Kung exempted po ba dun sa rules na yun? Kasi nakikita ko rin si Tito Soto noon eh. Kaya lang hindi naman siya araw-araw sa Itbulaga. Yung nangyari po kanina, yan nga po. No? Si Raffy Tulfo, ini-insist niya na continuation yun nung nangyari nung nakaraan. Sinabi kasi raw nitong mga to, nung mga pulis na kanilang bisita, magpapa-lie detector test. Tapos yung mga biktima, di umano, ay nagpa-lie detector test. At napatunayan ni Raffy Tulfo na hindi sila nagsisinungaling ayon sa lie detector test. Pero etong mga pulis, ayaw mag-lie detector test, di ba? Pumayag pero ayaw. Doon pa lang gusto nang i-contempt ni Raffy Tulfo yung mga pulis. Hinihiling niya na kagad na kasi parang
pinapaikot yung Senado, parang binababoy tayo, no? Yun yung pananaw kagad ni Tulfo simula pa lang. Kaya start pa lang nung hearing, gusto niya na kagad ipa-contempt. Tapos tumagal, ganun yung tema niya, no? Halos hindi nakakapagsalita. Yun yung hirap eh. Alam niyo po sa Senado, simple lang po yan eh. Kung gusto ninyo na yung mga naimbitan yung bisita ay yun nga po yung purpose nyo ng hearing. Ang purpose po ng hearing, palalabasin nyo po kung nagsasabi ng totoo o hindi. Di ba? Sa pamamagitan ng pagtatanong, hindi po sa pamamagitan ng lie detector test. Ako, noon ko pa naririnig kay Raffy Tulfo yan eh. Nung bagong senador siya, pinauuso niya yan na lahat. Willing ka bang sumalang sa lie detector test? Hindi po ganyan yung gawain ng Senado. Nagtatanong po yung mga senador noon. Nung ang Senado ay binubuo pa ng magagaling na senador, matyaga po sila nagtatanong para mapalabas po kung yung testigo o kung yung resource person ay nagsisinungaling o hindi. Hindi nyo po siya shortcut niya na bahala na yung lie detector test. Eh, ang dami na po natin napanood na pelikula eh. Di ba? May mga tao po na nagtitrain para yung lie detector test ay mapeke nila ang resulta. Mukha silang hindi nagsisinungaling kahit nagsisinungaling sila. Marami na po nakakagawa niyan. At isa pa, hindi po admissible yan sa korte. Yung laman ng So sa madaling salita, bago mag-walkout si Raffy Tulfo, ito po yung, kasi mahaba-haba rin eh. Basta yung buong proseso, sa mga hindi po nakanood, yung buong talakayan po, alam niyo naman si Raffy Tulfo, na-imagine niyo siguro, no? Binabaran, hindi niya na pinagsasalita. Pag may narinig siyang isang salita, siya na magko-conclude. So sa madaling salita, inuutusan niya, hindi naman sa paraan direkta na, ay hindi, direkta nga eh. Sinasabi niya, i-contempt, pinako-contempt niya. Alin man dito sa kanilang So nung sabi naman ni Senator Bato, ganito, dito na nag-walkout eh. Yung sinabi ni Senator Bato, pakinggan na lang natin sila para kung nagsisinungaling o hindi. Ayun po, tumayo na si Raffy Tulfo at nagsabi na hindi ko na matatagalan to. Mag-walkout na ako. Sinabi niya po yung salitang walkout. Nag-walkout po si Raffy Tulfo habang naghihiring. Kasi nga po, hindi siya pinagbibigyan ng chairman na si Senator Bato na mag-contempt o yung show cause order. Show cause order. Okay. Ang point lang dyan, no? Kaya nga may chairman eh. Hayaan yun, dumiskarte yung chairman. Yung mga senador, eto po pagkakaiba ng chairman ka at member ka ng committee. Kung member ka ng committee, lalo na dalawa lang sila. Huli na si Senator Robin Hood. Kung member ka ng committee, senador ka, sawa ka magtanong. Pwede. No? Pwede, dapat tanong lang siya ng tanong. Pero yung uutusan mo yung chairman na i-contempt na yung mga hindi mo kursunada yung mga sagot, labas ka na ron. Labas ka na ron. Ngayon, ako po tinitignan ko beyond eh. Napakalakas ni Raffy Tulfo. Lalo na po, ayan, may mga yan, di ba? Mga Tulfonatics na tinatawag. Ako, Tulfonatics, alam ko totoong mga tao kayo. No? Ito, pag si Raffy Tulfo, manunood kayo. Titignan nyo kung binabanatan ba si Raffy Tulfo, pagtatanggol nyo, hindi. Masaya po si Raffy Tulfo pag nagsusumbong ka kasi instant justice eh. Di po ba? Pero hindi po siya bagay na presidente. Real talk po yan. Dahil ang presidente, matyaga po yan magbigay ng, ang presidente po, dapat siya'y nangunguna na maalam sa batas. Matyaga dapat yung presidente. Kung hindi man siya abogado, dapat matyaga siya na maipakita na yung rule of law ay natutupad. Hindi po pwede yung, ang tendency kasi ni Tulfo, no? Lahat po ng kanyang, nakikita ko tuwing hearing na umatin si Tulfo, ang tendency niya kasi may mga conclusion siya, bawal na siyang kontrahin. Kung ano nasa isip niya, yun na yun. I-insist niya yun, na tama yun nasa utak niya. Mahirap po yun pag naging presidente yan. Hindi po katwiran na aanga ang mga pulis. Pag hindi kagaling sa ang pagkakaiba ni Duterte, alam niya yung pasikot-sikot ng batas. Dati siyang prosecutor, hindi lang siya simpleng abogado. Dati siyang prosecutor. Kaya hindi mo siya mabubutasan sa batas. Pero to si Tulfo, marami pa siyang kakulangan sa batas, pero yung gusto niya masusunod, tama yun sa programa. Kasi may lumapit sa'yo. Eto po sa mga Tulfonatics, pakinggan nyo lang po ako. Tignan nyo kung mali itong sinasabi ko. Sa programa kasi, may lumapit sa'yong humihingi ng tulong. Lulutasin mo yung problema niya. Di ba?
Pero pag presidente ka, kaya madali lang malutas yun. Karamihan naman talagang inapi lang eh. Hindi ka naman lalapit kay Tulfo kung ikaw ay nang aapi. Di ba? Karamihan po yung mga mahihirap na inapi. Yun ang lumalapit. Bibihira siguro yung, ngayon marami na rin, lalo na yung mga lumalapit kay Tulfo ng mga vlogger na gustong sumikat lang. Di ba? Marami na yan ngayon eh. Pero ito po, yung pangkaraniwan tao, lalapit yan kay Tulfo kasi walang pang-abogado, gusto ng katarungan. Maganda po, nakakatulong talaga. Pag mga ganun. Pero, pag hahawa ka na ng Pilipinas, hindi po pwedeng basta-basta ka pumapanig na kung sino unang lumapit sa iyo, kakampihan mo na kagad. Tama. Hindi po pwede yun. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.